mapapansin natin mga kabunyog, halos maubos na ang mga leader at personahe ng Pro Duterte camp. Lahat na halos sa kanila may kaso eh. Ngayon, sabi ni Mike Defensor, binisita sila ni Sara Duterte sa kulungan. Sabi ni Mike Defensor, pagbisita ni Sara, ano daw, keep the faith. Ibig sabihin, magpakatatag sila. Magpakatatag daw sila. Kaya lang ang tanong, kaya-kaya yan ng mga leader nila. O halimbawa si Loren Legarda, may nakaambang kasong plunder, kaya-kaya ni Loren yan? Keep the faith? Kaya-kaya ni Loren Legarda yan? Kaya ba yan ni Leandro Libeste, ni Jing Paras na may mga nakaambang kaso ngayon na pwedeng isampa? Si Cayetano sabi niya handa daw siya. Sige, abangan natin kung kaya niya nga. Kasi ano na ngayon talagang halos lahat na ngayon ng mga personahe o lead na mga kilalang Pro Duterte ay may mga kaso. Kaya ay ano ito mga kabunyog mga kababayan, matindi yan. Itong si Kibuloy, matagal na yan sinasabi na ipapa-extradite ng US government si Kibuloy. Pero ngayon lang seryoso Ngayon lang seryoso at kinumpirma talaga na mayroon na ngang official at formal request ang US government. Kinumpirma na po yan. Kinumpirma na ng Department of Foreign Affairs at ang latest na balita, maging ang Department of Justice kinumpirma na rin. Natanggap na di umano nila yung i-transmit sa kanila na request ng US government. At ang balibalita mga kabunyog, sabi ng ambasador ng Pilipinas sa Amerika, kapag pumayag na ang Pilipinas at ang gobyerno at ang korte na i-extradite si Kibuloy, posible daw na magpadala mismo ng eroplano ang US. Grabe, ano? Talagang magpapadala daw ng Amerikano ang US, posible daw yun. Magpapadala ang US ng eroplano para sunduin si Kibuloy. Mga US Marshals umano mismo ang susundo dito kay Kibuloy, mga kabunyog. So, talagang seryoso ang US government dito sa request na ito. Yan po mismo ay kinumpirma ng ambasador ng Pilipinas, si Babes Romualdez yata ang ambasador natin sa Amerika, no? Sabi ni Philippine Ambassador to the United States, Babes Romualdez, posibleng mga US Marshals mismo ang sumundo kay Kibuloy kung pumayag na ang gobyerno at pumayag na rin ang korte na i-extradite ito. Bakit? Bakit mga US Marshals ay medyo kailangang i-secure yan si Kibuloy. Hindi naman daw yan ordinaryong wanted ng FBI. So ang latest, mga kabunyog, kinumpirma na ng DFA, kinumpirma na rin ng DOJ. Ang pinag-aaralan na daw, mabusising pag-aaralan umano ng Malacanang o ng Palasyo ang extradition request ng US government tungkol kay Kibuloy. Sino ba ang dapat magdesisyon niyan? Ang magdidesisyon talaga niyan ang Pangulo ng Pilipinas. Pangulo ng Pilipinas ang magdidesisyon diyan. Pag sinabi ng Pangulo ng Pilipinas, okay, pagbigyan natin ang request ng US, ang gagawin niya ng Department of Justice, magpa-file na ngayon sa korte. Ipapaalam sa korte na ang stand ng gobyerno ay payag na i-extradite. So maglalabas ngayon ng desisyon ng korte. Pag nag-decide ang korte, nasang-ayon din ng korte, kasi may kaso sa korte dati dito si Kibuloy. So pag nagsabi ang korte na payag din ang korte na pagbigyan ng extradition request, ano na yan? Susunduin na yan dito si Kibuloy. So, hindi ito pwedeng matagalan, itong request for extradition, kasi pag tinagalan yan, mapapahiya tayo sa Amerika. Kumbaga, dati kasi may mga balibalita na i-extradite si Kibuloy, pero balibalita lang yon, kwento-kwento lang yon, wala namang formal at official. Ito kasing pagkakataong ito, mayroon ng formal at official. Natanggap na ng DFA, at na-transmit na sa DOJ. At kinumpirma na ng DOJ na napanood ko yung interview sa Secretary ng Department of Justice. Natanggap na daw nila. Kaya lang, ang DOJ kasi hindi yan gagalaw kung walang go signal sa Malacanang. Ang DFA naman, dumaan lang naman sa kanila yan kasi siyempre truth channels. Ang request kasi galing sa United States government. Dumaan yan sa State Department ng US.
galing sa State Department ng US, itinransfer ngayon, pinadala ngayon sa DFA. Ang DFA, hindi naman madidesisyonan yan ng DFA kasi legal matter yan. So ipinasa nila sa DOJ. Ang DOJ naman, hindi naman madidesisyonan yan. Kasi sensitive na desisyon yan, sensitibong desisyon. Ang magdidesisyon yan ay Pangulo ng Pilipinas. Kapag Pangulo ng Pilipinas ang kapag Pangulo ng Pilipinas ang nag-decide yan, sabihin ng Pangulo ng Pilipinas, sige, i-grant natin yan. I-process na ang mga requirements niyan. O, gagawin na ngayon ng DOJ yung trabaho. Magre-request na ngayon ang DOJ sa korte. Tapos pag nag-approve ang korte, yun na. Pag nag-approve ang korte, yun na. Extradited na yan. Susunduin daw ng US Marshals at may aeroplano daw mismo ng US na darating. Oh. Pero sabi naman ng kampo ng mga Duterte, sa kampo ni Kibuloy, haharangin daw nila. Gagawin daw nila ang lahat, ibablock daw nila, ahadlangan nila ang sa lahat ng remedyo na available sa kanila para hindi ma-extradite si Kibuloy. Bakit? Ay pag na-extradite na kasi si Kibuloy sa Amerika, wala na yan. Wala na yan. Unang-una ang sistema ng hustisya doon, hindi mo pwedeng arigluhin. Ang lahat ng ang US criminal justice system, mahirap arigluhin yan. Hindi yan tulad dito sa Pilipinas. Kaya doon, sigurado na, mahihirapan si Kibuloy doon. Bagamat maganda ang kulungan niya doon. Pero kahit naman maganda ang kulungan niya doon, pero hindi niya naman kayang anuhin doon ang justice system doon. Pangalawa, kung dito sa Pilipinas, kung masintensyahan dito si Kibuloy sa Pilipinas, pwede siyang ipardon ni Sara Duterte kung panalo si Sara sa 28. Kaya nga, ang hinihintay dyan nila Kibuloy, panalo ni Sara. Pero kung manalo si Sara tapos nandun na siya sa ibang bansa, sa US, hindi naman pwedeng mag-request si Sara naman sa US, ibalik nyo naman yan sa Pilipinas. Pwede ba yun? Hindi. Hindi yan pwede. Kaya halimbawa manalo si Sara, tapos nandun na si Kibuloy sa Amerika, hindi naman pwede mag-request ang Pilipinas, ibalik na naman yan sa Pilipinas. Kaya hindi pabor kila Kibuloy na madala siya sa Amerika. Kasi mas pabor kay Kibuloy na dito lang siya sa Pilipinas, tapos pag nanalo si Sara, gagawa nila ng paraang siya, kung masintensya na siya, makonvict siya, kaya ipapardon siya. Yung sinasabi ng kampo ni Kibuloy, haharangin nila. Talagang haharangin nila yan kasi hindi pabor sa kanila kapag nadala yan sa Amerika. Once nadala yan sa Amerika, wala nang kontrol ang Pilipinas dyan. Kahit pa maging presidente si Sara sa 2028, hindi na yan. Wala na yan. Kaya pipilitin nila na dito lang si Kibuloy para pag nanalo si Sara, papalayaan nila, ipapardon. Ngayon, sa itong isa pang ngayon, naiiyak na si Alan Cayetano. Sabi naman ni Roque, nag-live si Roque. Sabi ni Alan, laban lang Alan, sabi ni Roque. Pinapalakas niya ang loob ni Alan Cayetano. Kasi nga, alam naman natin na si Alan Cayetano, ano na yan? Hindi na malayo na makasuhan na yan. Kaya sabi ni Harry Roque, magpakatatag daw si Alan. Suportado daw siya ng mga DDS. Ang problema dyan, si Harry Roque na nagsasabing magpakatatag si Alan, siya rin nga mismo, may problema rin. O di ba? Nagtatago rin nga siya sa Austria. Nag-a-apply siya ng political asylum doon. O tumakas din siya sa Pilipinas. O tapos ngayon magsasabi siya kay Alan Cayetano, magpakatatag ka Alan. Nasa likod, laban lang Alan. Nasa likod mo kami. Akala mo naman si Harry Roque, makakatulong siya ng malaki kay Alan Cayetano. May tutulong niya. Siya nga mismo, may sarili ring problema eh. So, itong si Cayetano, na yan? Delikado na yan. Lalabas na rin ang mga kaso niya. Tatlo ngayon ang kaso kay Alan. Ang unang kaso sa kanya, itong pinupurso ni Senador Ping Lacson. Plunder yan. Yung mga flood control, illegal reclamation projects sa Taguig. 42 daw na 42 daw na flood control, mga ghost projects. At saka illegal reclamation projects ang inimbestigahan nila. So yun ang una, plunder din yan. Pangalawang kaso kay Alan, yung sa Southeast Asian Games.
Yung sa Southeast Asian Games, plunder din yun. Plunder din nalabas doon. May kaso pa si Alan, yung obstruction of justice, yung pagpatakas kay Bato, available naman yun. Kaya itong si Alan Cayetano ngayon, wala nang ligtas ito. Iniimbestigahan na siya ng NBI doon sa Southeast Asian Games. Iniimbestigahan na rin siya ni Lacson. At sinabmit na ni Senador Ping Lacson sa ombudsman lahat ng mga ebidensya, pati listahan ng mga testigo laban sa kanya. Kaya itong si Alan Cayetano, susunod na ito. Saka ang problema kasi dito sa mga ito, itong mga pro Duterte ito, tambak kasi ng mga ebidensya sa kanila, saka ang mga testigo sa kanila hindi naman hindi naman gawa-gawa . Ang mga ebidensya laban sa kanila hindi naman tanim ebidensya to . Totoo talaga . Yun. Ang dami kasi nilang ginawang krimen. Halimbawa si Kibuloy. Krimen naman talaga yung mga ginawa ni Kibuloy. Ang patunay niyan ay doon nga sa US may kaso siya . Si Alan Cayetano ganun din. Grabe naman talaga yung ginawa niya doon sa Southeast Asian Games. Kaya lang nung panahon kasi ni Duterte, lusot siya noon. Yung ombudsman pa noon, si Martires, lusot siya. Ay ngayon iba na. Itong sila Marcoleta at saka si Mike Defensor, ay kagagawan din nila . Akala ni Marcoleta, hindi krimen yung ginawa niya. Arrogante kasi siya . Ang niya, akala niya tama yung mga pinagsasabi niya, ay mali nga . Si Jinggoy, alam naman natin yan, paulit-ulit na yan sa ganyan. Itong si Loren Legarda, ganun din. Kaya sila ngayon may mga kaso. Mga tao ng Duterte. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong sinasabi ni Harry Roque na magpakatatag daw si Cayetano. Siya mismo, ayusin niyo muna ang problema niya. Sabi ni Mike Defensor, binisita sila Mike Defensor ni Sara. Pumunta si Sara Duterte sa kulungan nila Mike Defensor doon sa Payatas, sa New Quezon City Jail. Binisita sila alas 12 ng tanghali hanggang alas 3. Kinausap ni Sara si Jinggoy, si Marcoleta. Pag alis ni Sara Duterte, ang reaksyon ni Mike Defensor, sabi ni Mike Defensor, lahat daw sila ngayon na ginigipit ng administrasyon. Keep the faith. Yun. Yun ang sabi ni Mike Defensor. Keep the faith. Magpakatatag daw sila. Ang tanong, kayanin kaya ng mga kasamahan niya. Si Defensor nakakulong na, saka si Marcoleta. Pero si Leandro Libeste saka si Loren, kaya ba nila? Nagkasakit-sakit na si Loren pumunta na ng ibang bansa. Na-stress na yata si Loren Legarda. Kasi nakita niya seryoso yung sa kanya, seryoso yung charges sa kanya. Sila, wala na silang magagawa. Nakakulong na sila Si Jinggoy, si Joel, ay si Marcoleta, at saka si Mike Defensor. Kaya yung sinasabi ni Mike Defensor na magpakatatag, keep the faith, sa kanila pwede. Pero itong si Leandro Libeste, itong si Cayetano, nagsasabi lang yan, kaya daw niya, handa daw siya. Hindi, pero sa totoo lang, din yan? Kita nyo naman yung mga reaksyon sa mukha ni Cayetano. Hindi rin yan, mahihirapan din yan pag nakulong yan. Si Jing Paras, qualified human trafficking din. Si Loren, plunder. Si Cayetano, plunder. Dalawang plunder ang pwede niyang kaharapin. Plunder sa Southeast Asian Games, plunder doon sa flood control at illegal reclamation sa Taguig. Kaya ito mga kabunyog. Yan ang mga nangyayari na yan. Si Leandro Libeste, plunder din sa qualified human trafficking. Sila ngayon, yung mga posible nang lumabas yung mga arestuan ay yung mga kaso niyan. Si Sara Duterte, may kaso rin, impeachment. Makalusot man si Sara Duterte o hindi sa impeachment, tuloy naman ang criminal cases niya sa ombudsman. Kaya yung mga senador nga na pro Duterte, tahimik na si Pia Cayetano. Napansin niyo ba? Nagsalita pa ba si Pia Cayetano? Ang maingay na lang nung hearing nung nakaraang linggo, si Alan Cayetano, si Amy Marcos, saka si Padilla.